Magandang araw! Sa videong ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng tsoryang pampanitikan. Aalamin natin ang kahulugan ng mga ito at magbibigay tayo ng iba't ibang halimbawa. Ano nga ba ang tsoryang pampanitikan? Ang tsoryang pampanitikan ay isang sistematikong pag-aaral o balangkas ng mga prinsipyo na ginagamit sa pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan. Nagsisilbi itong lens o salamin kung saan tinitingnan ang layunin ng may akda, ang istruktura ng teksto at ang epekto nito sa mambabasa at lipunan. Ano nga ba ang tsorya? Ang tsorya ay isang sistematikong paliwanag o kaisipan na binuo upang maunawaan ang mga partikular na pangyayari, prinsipyo o kaalaman sa iba't ibang larangan tulad ng agham, sining at matematika. Nagmula ito sa salitang Griego na theoria na nangangahulugang isang pagmamasid o pagdidili-dili. Ano naman ang panitikan? Ang panitikan ay ang sining ng masining na pagpapahayag ng mga damdamin, kaisipan, karanasan at mga mithiin ng tao sa pamamagitan ng pagsulat o pasalitang paraan. Itinuturing itong talaan ng buhay dahil sumasalamin ito sa kultura, kasaysayan at pamumuhay ng isang lipunan. Nagmula sa salitang ugat na titik o letra na hinaluan ng unlaping pang at hulaping an o pangtitik-an. Narito ang unang uri ng tsoryang pampanitikan, ang tsoryang historical. Ang tsoryang historical ay isang lente sa pagsusuri ng panitikan kung saan ang pag-unawa sa isang akda ay nakabatay sa panahon, kasaysayan at sitwasyong panlipunan kung kailan ito isinulat. Naniniwala ang tsoryang ito na ang panitikan ay hindi hiwalay sa mga pangyayari sa mundo, sa halip ito ay refleksyon o tala ng mga kaganapan sa kasaysayan. Sa context, sinusuri nito ang ugnayan ng akda sa kapaligiran, tradisyon at lipunan ng may akda. Ang layunin, maipakita ang mga karanasan ng isang lahi o bansa sa isang partikular na panahon. At ang focus, binibigyan diin ang mga dokumento, batas, digmaan o kulturang nakaimpluwensya sa paglikha ng teksto. Narito ang mga halimbawa. Una, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Bakit? Malinaw na sumasalamin ang mga nobelang ito sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng malupit na pamamahala ng mga Kastila noong ika-19 na siglo. Ang bawat karakter at pangyayari ay may kaugnayan sa tunay na sitwasyon ng kolonyalismo noon. At ang ikalawang halimbawa ay ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Bakit? Ang nobelang ito ay nakaugat sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng martial law. Inilalarawan nito ang pakikibaka ng isang pamilya sa gitna ng kaguluhan sa politika at paglabag sa karapatang pantao. Ang ikalawang uri ng tsoryang pampanitikan ay ang tsoryang biographical. Ang tsoryang biographical ay isang dulog sa pagsusuri ng panitikan na naniniwalang ang akda ay isang refleksyon o salamin ng tunay na buhay ng may akda. Sa tsoryang ito, hindi maihihiwalay ang sining sa taong lumikha nito. Upang lubos na maunawaan ang mensahe at emosyon ng isang akda, dapat munang alamin ang mga karanasan, paniniwala at kalagayan ng sumulat nito. Ang pinagmulan, ang mga pangyayari sa kwento ay madalas nahango sa personal na karanasan, trahedya o tagumpay ng may akda. Layunin, maipakita ang ugnayan ng sining at ng tunay na pagkatao ng manunulat. Focus, sinusuri ang talambuhay ng may akda upang mahanap ang mga pahiwatig o clues kung bakit ganoon ang tema o takbo ng kanyang isinulat. Narito ang mga halimbawa sa Dakong Silangan ni Jose Corazon de Jesus.
Ang paliwanag, ang mga tula ni Jose Batute ay madalas sumasalamin sa kanyang pagiging makabayan at sa mga personal niyang bigati bilang isang makata sa panahon ng mga Amerikano. Ikalawang halimbawa ng akda, ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Paliwanag, maraming kritiko ang naniniwala na ang pagkakakulong ni Balagtas at ang pagkabigo niya sa pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera o Celia ang naging inspirasyon sa paghihirap ni na Florante at Laura sa gubat. At ang ikatlong halimbawa, ang walang sugat ni Severino Reyes. Paliwanag, makikita sa mga dula ni Lola Basyang ang mga karanasan niya at ng kanyang mga kakilala noong panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila. Narito ang ikatlong uri ng tsoryang pampanitikan, ang tsoryang sosyolohikal. Ang teoryang sosyolohikal ay isang lente sa pagsusuri ng panitikan na nagbibigay diin sa ugnayan ng akda at ng lipunan. Naniniwala ang teoryang ito na ang panitikan ay hindi lamang likha ng imihanasyon, kundi isang produkto ng panlipunang kalagayan, kultura at mga institusyong nakapaligid dito. Salamin ng lipunan. Ipinapakita ng akda ang mga isyu, tradisyon, uri ng pamumuhay at pakikibaka ng mga tao sa isang partikular na komunidad. Layunin, maipakita ang kalagayan ng tao sa lipunan, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa at kung paano siya hinuhubog ng kanyang kapaligiran. At ang focus, sinusuri ang mga aspektong politikal, ekonomiko, relasyon at kultura na nakapaloob sa teksto. Mga halimbawa ng tsoryang sosyolohikal. Unang akda, sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes. Paliwanag, ipinapakita nito ang malupit na realidad ng buhay sa Maynila, ang pagsasamantala sa mga manggagawa, kahirapan at ang kawalan ng katarungan para sa mga galing sa lalawigan. Sinusuri nito ang epekto ng urbanisasyon sa moralidad ng tao. Ikalawang halimbawa, Bata-Bata Panuka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Paliwanag, sinusuri nito ang papel ng isang ina at babae sa gitna ng nagbabagong lipunang Pilipino. Ipinapakita nito ang banggaan ng tradisyonal na pananaw at ng modernong konsepto ng pamilya at karapatan. Ikatlong halimbawa ang Kanal de la Reina ni Liwayway Arceo. Paliwanag, nakatuon ito sa usapin ng korupsyon, pag-uugali ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan, mayaman at mahirap, at ang kalagayan ng kapaligiran na sumasalamin sa bulok na sistema ng pamahalaan. At ang pang-apat na halimbawa ang Empeng Negro ni Rogelio Sicat. Paliwanag, isang maikling kwento na tumatalakay sa diskriminasyon, pang-aapi at ang survival of the fittest sa isang mahirap na komunidad. Ang ikaapat na uri ng tsoryang pampanitikan ay ang tsoryang klasismo o klasisismo. Ang tsoryang klasismo o klasisismo ay isang kaisipang pampanitikan na nagmula sa Gresya at Roma. Pinahahalagahan nito ang kaayusan, katwiran at tradisyon kaysa sa emosyon o damdamin. Naniniwala ang tsoryang ito na ang sining ay dapat sumunod sa mga istriktong pamantayan upang makamit ang tinatawag na ideal o perpektong anyo. Katwiran, mas nangingibabaw ang isipan kaysa sa damdamin. Hindi dapat magpadala sa emosyon ang mga tauhan. Dapat silang kumilos ng may dangal at kontrol. Kaayusan, may malinaw na struktura ang akda. May simula, gitna at wakas na lohikal at maayos. Layunin, maipakita ang mga dakilang katangian ng tao at magbigay ng aral tungkol sa wastong asal at moralidad. Wika, piling-pili, formal at marangal ang mga salitang ginagamit. Walang puwang dito ang mga salitang balbal o masyadong kolokyal. Narito ang mga halimbawa ng tsoryang klasismo o klasisismo. Una, ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Bakit? Bagamat may mga aspetong romantiko,
Itinuturong itong klasiko dahil sa maayos na pagkakabuo ng mga taludtod, ang sukot at tugma, at ang pagpapakita ng mga dakilang karakter na nagtataglay ng mataas na moralidad at katapangan. Ikalawang halimbawa ay ang Oedipus Rex. Bakit? Isang halimbawa mula sa Gresya kung saan ang dula ay sumusunod sa three unities, ang panahon, tagpuan at aksyon na nakatuon sa trahedya ng isang dakilang tao na naghaharap sa kanyang tadhana ng may dignidad. At ang ikatlong halimbawa ang Urbana at Felisa na kung saan nakasulat sa anyong epistolaryo o liham, ang akdang ito ay naglalayong magturo ng kagandahang asal at tamang pagkilos sa lipunan na isa sa mga pangunahing mithiin ng klasismo. Ang ikalimang uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang romantisismo. Ang teoryang romantisismo ay ang kabaliktaran ng klasismo. Kung ang klasismo ay nakatuon sa katwiran at disiplina, ang romantisismo naman ay nagbibigay diin sa emosyon, imahinasyon at individualismo. Naniniwala ang mga romantiko na ang inspirasyon para sa sining ay dapat magmula sa matinding damdamin sa kagandahan ng kalikasan kaysa sa mga istriktong tuntunin ng lipunan. Damdamin, mas mahalaga ang nararamdaman ng puso kaysa sa iniisip ng utak. Karaniwang tema ang pag-ibig, pangarap at bighati. Imahinasyon, pinahahalagahan ang pagtakas sa realidad o escapism tungo sa isang mundong ideal o kamangha-mangha. Kalikasan, madalas gamitin ang kalikasan bilang simbolo ng kalinisan at kapayapaan na madalas ay inihahambing sa maruming lungsod o sibilisasyon. Individualismo, binibigyang halaga ang sariling karanasan at kakaibang pagkatao ng bawat individual. Narito ang mga halimbawang akda na may kaugnayan sa teoryang romantisismo. Una, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Bakit? Isang tula na punong-puno ng matinding alab ng damdamin para sa bayan. Ipinapakita nito ang kahandaang magsakripisyo para sa minamahal na bansa. Ikalawang halimbawa ang pamana ni Jose Corazon de Jesus. Bakit? Isang madamdaming tula tungkol sa pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina at ang pighati ng pagkakawalay. Nakatuon ito sa personal na emosyon. At ang ikatlong halimbawa ay ang Romeo at Juliet ni William Shakespeare. Bakit? Isang klasikong halimbawa ng pandaigdigang panitikan kung saan ang dalawang tauhan ay nagpadala sa kanilang matinding pag-ibig sa kabila ng pagbabawal ng kanilang mga pamilya at ng lipunan. Ang ika-anim na uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang realismo. Ang teoryang realismo ay ang paglalarawan ng buhay sa paraang makatotohanan at walang pagkukunwari. Kung ang romantisismo ay nakatuon sa kagandahan at ideal na mundo, ang realismo naman ay nakatuon sa kung ano ang totoong nangyayari, gaano man ito kapangit, masakit o mapait. Katotohanan, layunin nitong ipakita ang mga karanasan ng tao at mga kalagayan ng lipunan ng eksakto kung paano sila nagaganap. Karaniwang tao, ang mga tauhan ay hindi mga superhero o hari, kundi mga ordinaryong tao, magsasaka, manggagawa o mga taong nasa laylayan ng lipunan. Objetibong pananaw, iniiwasan ng may akda ang pagiging emosyonal o madrama. Inilalahad lamang niya ang obserbasyon ng walang kinikilingan. Focus, binibigyan diin ang mga problemang panlipunan tulad ng kahirapan, korupsyon, diskriminasyon at kawalan ng katarungan. Narito ang mga halimbawa. Ang No Limitang Hereno sa Rizal. Bakit? Bagamat may mga bahaging romantiko, ito ay itinuturing na realistiko dahil inilantad nito ang kanser ng lipunan o ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino at ang pang-aabuso ng mga prayle noong panahon ng Kastila. Ikalawang halimbawa ang Agos sa Disyerto, isang antolohiya ng mga maikling kwento. Bakit?
isang koleksyon ng mga kwento tulad ng mga akda ni Efren Abueg na nagpapakita ng tunay na buhay sa lungsod, ang pakikibaka ng mga manggagawa at ang maruming realidad ng politika at ekonomiya sa Pilipinas. Ang ikatlong halimbawa, Tataselo ni Rogelio Sicat. Bakit? Ipinapakita nito ang kawalan ng katarungan para sa mga magsasakang inagawan ng lupa. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after, kundi sa isang masakit na katotohanan ng buhay. Ang ikapitong uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang formalismo o formalistiko. Ang teoryang formalismo o formalistiko ay isang dulog sa pagsusuri ng panitikan na nakatuon lamang sa mismong teksto. Sa teoryang ito, hindi isinasama ang talambuhay ng may akda, ang kasaysayan ng panahon o ang kontekstong panlipunan. Ang layunin ay suriin ang akda bilang isang organikong buo na may sariling katangian at ganda. Teksto lamang. Ang focus ay ang nilalaman, kaanyuan at paraan ng pagkakasulat ng akda. Elemento ng panitikan. Sinusuri nito ang mga teknikal na aspeto tulad ng sukat, tugma, mga tayutay, diksyon at istruktura ng balangkas. Sining para sa sining. Naniniwala ang mga formalista na ang ganda ng isang akda ay nasa pagkakagawa nito at hindi sa mensaheng politikal o moral nito. Objetibong pagsusuri. Hindi mahalaga ang nararamdaman ng mambabasa o ang intensyon ng manunulat. Ang mahalaga ay kung paano pinag-ugnay-ugnay ang mga bahagi ng akda. Narito ang mga halimbawa, ang pagsusuri sa isang tula, halimbawa, isang lipanglangit na Armando V. Hernandez. Formalistikong lapit, sa halip na pag-uusapan ang pagkakakulong ng may akda, tinitingnan ang bilang ng pantig sa bawat taludtod, ang uri ng tugmaan at ang mga simbolismong ginamit sa loob ng tula upang ipakita ang tema ng pag-asa. Pagsusuri sa ang pagong at ang matsing. Formalistikong lapit, susuriin ang daloy ng kwento o plot, ang tunggalian ng dalawang karakter at kung paano binuo ang resolusyon ng kwento nang hindi tinitingnan ang aral o ang kultura ng mga Pilipino. Ang haiku at tanaga. Formalistikong lapit, dahil maikli ang mga anyong ito, ang focus ay nasa matipid ngunit mabisang paggamit ng mga salita at ang saktong bilang ng pantig 575 para sa haiku, 7777 para sa tanaga. Ang ikawalong uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang humanismo. Ang teoryang humanismo ay isang pananaw na nakatuon sa tao bilang sentro ng mundo. Binibigyan din nito ang kakayahan, talino, kalakasan at mabubuting katangian ng tao sa halip na ang mga panlabas na puwersa tulad ng tadhana o mga espiritual na elemento. Naniniwala ang mga humanista na ang tao ang may kontrol sa kanyang sariling kapalaran at may kakayahang mag-isip ng rasyonal para sa ikabubuti ng kanyang sarili at ng lipunan. Dangal ng tao, pinahahalagahan ang dignidad at halaga ng bawat individual. Kalayaan, kinikilala ang kalayaang magpasya at ang kakayahan ng taong mapaunlad ang kanyang sarili. Focus, ang mga akda ay madalas na tungkol sa mga tagumpay ng tao, ang kanyang pakikipagsapalaran at ang paggamit ng katwiran upang malutas ang mga problema. Layunin, ipakita ang kagandahan at potensyal ng sangkatauhan. Narito ang mga halimbawa. Ang matanda at ang dagat ni Ernest Hemingway. Bakit? Bagamat dumanas ng matinding hirap si Santiago sa gitna ng dagat, ipinakita ng akda ang kanyang determinasyon at hindi pagsuko. Ang kanyang katatagan bilang tao ang naging sentro ng kwento na nagpapakita na ang tao ay maaaring masakin ngunit hindi matatalo. Moses ni Rogelio Sicat. Isang dula na nagpapakita ng pakikibaka ng isang ina na si Regina upang protektahan ang kanyang pamilya at makamit ang katarungan gamit ang kanyang sariling lakas at prinsipyo sa gitna ng maruming sistema. Ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matute.
Ipinapakita nito ang katatagan ng karakter ni Mabuti. Sa kabila ng kanyang mga personal na suliranin at bigati, nananatili siyang positibo at patuloy na nagtuturo at nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga mag-aaral. Ang ikasyam na teoryang pampanitikan, ang teoryang eksistensyalismo. Ang teoryang eksistensyalismo ay nakatuon sa kalayaan ng tao na pumuli at bumuo ng sarili niyang kahulugan o tadhana sa kabila ng pagiging malupit o walang saysay ng mundo. Sa teoryang ito, ang tao ang arkitekto ng kanyang sariling buhay. Hindi siya idinidikta ng tadhana, lipunan o relihiyon. Kalayaan at pananagutan, binibigyan diin na ang tao ay may malayang kilos o free will, ngunit dapat din niyang pasanin ang responsibilidad sa mga bunga ng kanyang mga pasya. Paglikha ng sarili, naniniwala ang mga eksistensyalista na ang tao ay unang umiiral bago ang kanyang kahulugan. Ibig sabihin, tayo ang gumagawa ng ating sariling layunin habang tayo ay nabubuhay. Pagpapasya, ang sentro ng akda ay ang proseso ng pagpili ng tauhan, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok o krisis. Narito ang mga halimbawa: Tataselo ni Rogelio Sicat. Bagamat realistiko, makikita rito ang eksistensyalismo sa huling bahagi kung saan pinili ni Tataselo na harapin ang kanyang kinahihinatnan matapos niyang gawin ang sa tingin niya ay nararapat, ang pagpatay sa kabesa. Ipinapakita nito ang paninindigan ng isang tao sa kanyang nagawa. Ikaliwang halimbawa, Ako ang Daigdig na Alejandro G. Abadilla. Ito ang pinakatanyag na halimbawa sa panulaang Pilipino. Ipinapahayag ng Makata na siya mismo, ang kanyang sarili, ang sentro ng kanyang mundo at sining. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng individual na maging malaya sa tradisyon. At ang ikatlong halimbawa, The Metamorphosis ni Franz Kafka. Isang pandaigdigang halimbawa kung saan ang tauhang si Gregor Samsa ay naging isang insekto. Tinatalakay nito ang pag-iisa ng tao at ang kanyang paghahanap ng kahulugan sa isang mundong tila walang pakialam sa kanya. Ang ikasampung uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang deconstruction. Ang teoryang deconstruction ay isang mapanghamong paraan ng pagsusuri na naglalayong ipakita na ang isang akda ay walang iisang permanenteng kahulugan. Ipinakilala ito ni Jacques Derrida, isang Pranses na pilosopo. Naniniwala ang teoryang ito na ang wika ay madulas at pabago-bago, kaya ang interpretasyon ng mambabasa ay maaaring sumalungat sa orihinal na intensyon ng may akda. Pagbaklas o dismantling, binabaklas o hinihimay ang teksto upang ipakita ang mga kontradiksyon o kalituan sa loob nito. Binary oppositions, sinusuri nito ang mga magkakasalungat na konsepto sa akda tulad ng puti, itim, lalaki, babae, mabuti, masama, at ipinapakita na ang isa ay hindi laging nakatataas sa isa. Papel ng mambabasa, ang mambabasa ang nagbibigay ng kahulugan at ang kahulugang ito ay maaaring magbago depende sa pananaw o panahon. Walang final na sagot. Pinapatunayan nito na ang isang kwento ay maaaring magkaroon ng marami at minsan ay magkakalabang interpretasyon. Narito ang mga halimbawa, ang kwentong Si Pagong at si Matsing. Tradisyonal na pananaw, si Pagong ay mabuti at matalino, si Matsing ay masama at tusok. Sa dekonstruksyon, maaaring tingnan si Pagong bilang isang mapanlinlang na karakter na ginamit ang kanyang kahinaan upang makalamang at pumatay. Habang si Matsing ay biktima lamang ng kanyang sariling kalikasan o gutom. Dito nababaliktad ang konsepto ng kung sino talaga ang mabuti. Ang alamat ng pinya, dekonstruksyon. Sa halip na tingnan ito bilang aral sa pagsunod sa magulang,
Maaaring suriin ang sumpa ng ina bilang isang marahas na paraan ng pagdisdisiplina na nagbunga ng trahedya, na nagpapakita ng lamat sa relasyong mag-ina na hindi direktang binabanggit sa kwento. Ang ika-11 uri ng tsoryang pampanitikan ang tsoryang imahismo. Ang tsoryang imahismo ay isang kilusang pampanitikan na nagbibigay diin sa paggamit ng malinaw, direkta at tiyak na mga imahen upang maipahayag ang isang kaisipan o damdamin. Naniniwala ang mga imahista na ang sining ay hindi dapat paligoy-ligoy. Sa halip, dapat itong gumamit ng mga salitang sadyang nagpapakita ng isang larawan sa isipan ng mambabasa. Larawang diwa, ang focus ay ang pagbuo ng isang matalas na imahe na agad maiintindihan ng pandama, paningin, pandinig at iba pa. Ekonomiya ng salita, iniiwasan ang mga mabubulaklak at hindi kinakailangang salita. Ang bawat salita sa akda ay dapat may kontribusyon sa pagbuo ng imahe. Objetibong paglalarawan, hindi dinidikta ng may akda ang emosyon sa mambabasa. Hinahayaan niyang ang mismong imaheng binuo ang magparamdam nito. Wika, gumagamit ng karaniwang wika o mga salitang eksakto ang kahulugan. Narito ang mga halimbawa, panambitan ni Myrna Torrieliza. Ang tulang ito ay gumagamit ng mga konkretong imahen ng kahirapan at pighati na hindi na nangangailangan ng mahabang paliwanag upang maramdaman ng mambabasa ang bigat ng mensahe. Sa isang istasyon ng metro ni Ezra Pound. Ito ang pinakatanyag na halimbawa ng imahismo sa buong mundo. Mayroon lamang itong 2 linya. Ang pagpapakita ng mga mukhang ito sa karamihan, mga talulot sa isang basang itim na sanga. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing ng mga mukha sa mga talulot o petals, nakabuo agad ang makata ng isang malinaw at madamdaming larawan. Ang ika-12 uri ng tsoryang pampanitikan ay ang tsoryang feminismo. Ang tsoryang feminismo ay isang kritikal na pananaw na nakatuon sa pagsusuri ng kalagayan ng kapabaihan sa loob ng panitikan at lipunan. Layunin nito na hamunin ang patriarkal na sistema kung saan mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng mga lalaki at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pagbaklas sa stereotypes. Sinusuri nito kung paano inilalarawan ang mga babae sa akda, kung sila ba ay pasibo o sunod-sunuran o aktibong kumikilos para sa kanilang karapatan. Tinig ng kababaihan. Binibigyan diin ang mga karanasan, damdamin at perspektibo ng mga babae na madalas ay naisasantabi sa kasaysayan o tradisyonal na literatura. Laban sa eksploitasyon. Tinatalakay nito ang mga isyu ng pang-aabuso, diskriminasyon at limitadong oportunidad para sa mga kababaihan. Empowerment. Ipinapakita ang kakayahan ng babae na magpasya para sa kanyang sarili at magtagumpay sa sariling pagsisikap. Narito ang mga akdang halimbawa ng tsoryang feminismo. Bata-bata, paano ka ginawa ni Luwalhati Bautista? Ang pangunahing tauhan na si Lea Bustamante ay isang simbolo ng modernong babaeng Pilipino. Hinamon niya ang tradisyonal na papel ng isang ina at asawa at ipinakita na ang isang babae ay maaaring maging matatag at malaya sa kabila ng mga paghusga ng lipunan. Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Makikita rito ang transformasyon ni Amanda Bartolome mula sa pagiging isang tahimik na may bahay tungo sa pagiging isang mulat at aktibong bahagi ng pakikibaka sa lipunan. Ang alamat ni Maria Makiling. Sa ilang pagsusuring feminismo, tinitingnang si Maria Makiling bilang isang makapangyarihang diyosa na may kontrol sa kalikasan na nagpapakita ng lakas at otoridad ng isang babae sa kabila ng mga pagkabigo sa pag-ibig. Ang ika-13 uri ng tsoryang pampanitikan ay ang tsoryang archetypal. Ang tsoryang archetypal ay isang dulog na nakatuon sa paggamit ng mga universal na simbolo
pattern o imahe na paulit-ulit na lumilitaw sa mga panitikan ng iba't ibang kultura at panahon. Hango ito sa psikolohiya ni Carl Jung na naniniwalang mayroong collective unconscious ang tao. Isang imbakan ng mga karanasan at simbolo na alam nating lahat kahit hindi tayo tinuturuan. Universal na simbolo. Gumagamit ng mga bagay o sitwasyon na may iisang kahulugan sa halos lahat ng tao. Halimbawa, ang ilog bilang simbolo ng buhay o pagdaloy ng panahon. Mga pattern ng kwento, sinusuri ang mga gasgas na ngunit epektibong daloy ng kwento, tulad ng Hero's Journey o ang paglalakbay ng bayani. Ang klasikong tauhan, kinikilala ang mga karakter na may tiyak na gampanin gaya ng mabuting ina, matandang pantas o traidor. Mga halimbawa, arketypo ng tauhan, ang bayani, isang karakter na dumadaan sa hirap upang iligtas ang iba. Halimbawa, Lamang Bernardo Carpio. Ang mapang-aping kontrabida, ang laging humahadlang sa bayani. Halimbawa, Haring Salermo sa Ibong Adarna. Ang dakilang ina, simbolo ng pag-aaruga at sakripisyo. Halimbawa, Sisa sa Noli Me Tangere. Arketypo ng simbolo, puti, kadalisayan, kabutihan o kawalang malay. Itim, kamatayan, kasamaan o misteryo. Apoy, maaaring sumasagisag sa galit, matinding pagnanasa o miling pagsilang. Ang ika-14 na uri ng tseoryang pampanitikan ay ang tseoryang psikolohikal. Ang tseoryang psikolohikal ay nakatuon sa pag-aaral ng isip, damdamin, motibo at kilos ng mga tauhan sa isang akda. Sinusuri nito kung bakit kumikilos ang tauhan sa isang partikular na paraan at kung paano naapektuhan ng kanyang karanasan, trauma o personalidad ang kanyang desisyon. Karaniwan, iniuugnay ito sa mga ideya ni Sigmund Freud, lalo na ang konsepto ng id, ego at superego. Layunin ng tseoryang psikolohikal, maunawaan ang ugali at pagkatao ng tauhan, matukoy ang pinagmulan ng kanyang kilos o desisyon, masuri ang panloob na tunggalian o internal conflict. Narito ang mga halimbawa sa nobelang Noli Me Tangere sa Rizal. Ang karakter na si Crisostomo Ibarra ay nakakaranas ng panloob na tunggalian. Gusto niyang ipaglaban ang pagbabago sa mapayapang paraan, pero dahil sa mga nangyayari sa kanya, ang pagkamatay ng ama, pang-aapi, nagiging emosyonal at naguguluhan siya sa kanyang desisyon. Sa tseoryang psikolohikal, susuriin kung paano nakaapekto ang kanyang karanasan sa kanyang pag-iisip at kilos. Simpleng halimbawa sa buhay, isang estudyante na biglang naging tahimik at iritable, nawalan ng gana sa pag-aaral. Sa tseoryang psikolohikal, maaaring suriin na may pinagdadaanan siyang stress, trauma o problema sa pamilya. Ang kanyang kilos ay bunga ng kanyang emosyon at mental na kalagayan. Ang ika-15 uri ng tseoryang pampanitikan ay ang tseoryang Marxismo o Marxismo. Ang tseoryang Marxismo ay isang paraan ng pagsusuri sa panitikan na nakatuon sa kalagayang panlipunan at pang-ekonomiya. Sinusuri nito ang ugnayan ng mayaman at mahirap at kung paano ginagamit ng may kapangyarihan ang kanilang posisyon upang kontrolin o apihin ang iba. Layunin, ipakita ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ilantad ang pang-aapi at pagsasamantala, suriin ang kapangyarihan at kontrol ng mayayaman, hikayatin ang pagbabago at katarungan. Narito ang mga halimbawa. Sa Noli Me Tangere sa Rizal, ang mga praile at opisyal ay may kapangyarihan at yaman. Ang mga karaniwang Pilipino ay inaapi at walang boses. Si Sisa ay simbolo ng may hirap na naaapi ng sistema. Ipinapakita rito ang hindi pantay na lipunan at abuso ng kapangyarihan. Sa El Filibusterismo, lalong tumindi ang galit ng mga naaapi. Si Simon ay kumakatawan sa paghihiganti laban sa mapang-aping sistema. Makikita ang pagnanais ng pagbabago dahil sa hindi makatarungang lipunan. Ang ika-16 na uri ng tseoryang pampanitikan ay ang tseoryang moralistiko.
Ang teoryang moralistiko ay isang paraan ng pagsusuri sa panitikan na nakatuon sa aral o leksyon na makukuha mula sa isang akda. Sinusuri nito kung ang mga kilos ng tauhan ay tama o mali at kung anong moral na mensahe ang nais iparating sa mambabasa. Layunin, magbigay ng aral sa buhay. Ipakita ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hikayatin ang tamang asal at pagpapahalaga. Magturo ng moralidad sa mambabasa. Mga halimbawa, Ibong Adarna. Ang mabuting anak ay nagtagumpay. Ang mga gumawa ng masama ay naparusahan. Aral, ang kabutihan ay ginagantimpalaan at ang kasamaan ay may kaparusahan. Isa pang halimbawa sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas, si Florante ay nagtiis at nanatiling mabuti. Ang mga traidor ay naparusahan. Aral, ang katapatan at kabutihan ay nagbubunga ng tagumpay. Halimbawa sa maikling kwento, sa kwentong Ang Alamat ng Pinya, ang batang tamad at pasawa ay naparusahan. Aral, dapat maging masipag at masunurin. Ang ika-17 uri ng teoryang pampanitakan ang teoryang queer. Ang teoryang queer ay isang paraan ng pagsusuri sa panitikan na nakatuon sa kasarian, gender at sexualidad. Sinusuri nito kung paano inilalarawan sa akda ang mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na pananaw ng lipunan tungkol sa pagiging lalaki o babae at sa mga relasyon. Layunin nitong ipakita na ang identidad ng kasarian at sexualidad ay hindi lamang limitado sa iisang pamantayan kundi maaaring iba-iba at malaya. Layunin, ipakita ang iba't ibang identidad ng kasarian at sexualidad. Suriin ang diskriminasyon at stereotyping. Ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at pagtanggap. Basagin ang tradisyonal na paniniwala tungkol sa gender roles. Narito ang mga halimbawa. Halimbawa sa panitikan sa ilang modernong akda. May mga tauhan na kabilang sa LGBTQ+. Ipinapakita ang kanilang pakikibaka sa pagtanggap ng sarili at ng lipunan. Halimbawa, isang lalaki na natatakot ipakita ang tunay niyang pagkatao dahil sa takot sa diskriminasyon. Isang babae na umibig sa kapwa babae at hinaharap ang paghusga ng pamilya. Halimbawa sa pelikula o media, sa pelikulang Die Beautiful. Ang pangunahing tauhan ay isang gay na lumalaban para sa pagkilala at respeto. Ipinapakita ang hamon at diskriminasyon na nararanasan ng LGBTQ+. Ang ika-18 uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang kultural. Ang teoryang kultural ay isang paraan ng pagsusuri sa panitikan na nakatuon sa kultura, tradisyon, paniniwala at pamumuhay ng isang lipunan. Sinusuri nito kung paano ipinapakita sa akda ang kaugalian, pagpapahalaga at identidad ng mga tao sa isang partikular na panahon o lugar. Layunin, ipakita ang kultura at tradisyon ng isang lipunan. Maunawaan ang paniniwala at kaugalian ng mga tao. Suriin ang impluwensya ng kultura sa kilos at desisyon ng tao. Mapahalagahan ang sariling kultura at identidad. Mga halimbawa sa panitikan sa biyag ni Lamang, makikita ang paniniwala sa kababalaghan at lakas ng bayani. Ipinapakita ang kaugalian at tradisyon ng mga Ilocano. Ipinapakita ang kultura ng sinuunang Pilipino. Isa pang halimbawa sa No Limitang Here ni Jose Rizal. Ipinapakita ang kultura noong panahon ng Espanyol, mga tradisyon, relihiyon at sistema ng lipunan. Makikita ang pamumuhay at paniniwala ng mga Pilipino noon. Halimbawa sa alamat ng Mayon. Makikita ang paniniwala sa Diyos at kalikasan. Ipinapakita ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Ang ika-19 na uri ng teoryang pampanitikan ay ang teoryang feminismo, marxismo o marxismo. Ang teoryang feminismo-marxismo ay pinagsamang pananaw ng feminismo at marxismo. Sinusuri nito ang dobleng pang-aapi na nararanasan ng kababaihan bilang babae at bilang bahagi ng uring mahirap o manggagawa.
Nakabatay ito sa ideya ni Karl Marx tungkol sa uri ng lipunan o class struggle at sa pananaw ng feminismo na may hindi pantay na pagtingin sa kababaihan sa lipunan. Ibig sabihin, tinatalakay nito kung paano pinagsasabay ang pang-aapi dahil sa kasarian, gender inequality o pang-aapi dahil sa kahirapan o uri class inequality. Layunin: ilantad ang pagsasamantala sa kababaihan sa lipunan. Ipakita ang dobleng paghihirap ng kababaihan bilang babae at mahirap. Suriin ang kapangyarihan ng lalaki at mayayaman. Ipaglaban ang pantay na karapatan at katarungan. Narito ang mga halimbawa. Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ang pangunahing tauhan na si Amanda ay isang ina na unti-unting nagkakaroon ng kamalayan sa kanyang karapatan bilang babae. Nasa ilalim siya ng kontrol ng asawa at lipunan. Ipinapakita ang pakikibaka ng kababaihan sa patriarkal na lipunan at kahirapan. Gapo ni Luwalhati Bautista. Ipinapakita ang buhay ng mga Pilipino sa Olongapo, lalo na ang mga kababaihang naaapektuhan ng presensya ng mga dayuhan. May mga babaeng napipilitang magtrabaho sa hindi kanais-nais na paraan dahil sa kahirapan. Ipinapakita ang pagsasamantala sa kababaihan dahil sa ekonomiya. Ikatlong halimbawa, ang bata-bata paano ka ginawa ni Luwalhati Bautista. Si Leia ay isang babaeng lumalaban sa tradisyonal na papel ng babae sa lipunan. Ipinapakita ang kanyang kalayaan sa desisyon kahit hinuhusgahan ng lipunan. Ipinapakita ang paglaban ng kababaihan sa patriarka. At iyan na nga ang iba't ibang uri ng teoryang pampanitikan. Naway marami kayong natutuhan. Maraming salamat.